Bago pa man tayo tinuruan ng mga dayuhan kung paano mamuhay, bago pa dumating ang tinta ng kasaysayan sa ating mga pulo, ang ating mga ninuno ay isa ng sibilisasyong naglalagablab sa apoy ng talino, tapang at sining. Sa maagang panahon ng metal sa Pilipinas, isinisilang ang mga alamat ng mga panday, mandirigma at kababaihang humuhubog ng bakal, tanso at ginto. Hindi lang para sa digmaan, kundi para sa dangal, pagkakaisa at kalayaan. Ito ang mga kwentong halos kinalimutan ng kasaysayan. Ngunit hanggang ngayon, ang kanilang mga anino ay nananatiling buhay sa hangin, sa lupa at sa tunog ng tambuli ng ating nakaraan. Bakit may gintong palamuting sinasabing lumilitaw kapag sumikat ang araw sa Ilog Agusan? Paano nakagawa ng tambuli ang isang bulag na panday na tumatawag sa buong kabundukan? At totoo bang may ritual kung saan binabasbasan ang bakal upang maging daluyan ng kapalaran? Sa video na ito, tuklasin natin ang 7 kwentong puno ng hiwaga, kagalingan at kabayanihan na magbabalik sa atin sa panahon kung kailan ang apoy at metal ang tunay na puso ng ating sibilisasyon. At bago natin simulan ang kwento, maaari mo bang pindutin ang like button dahil ito po ay napakalaking tulong na sa aming mga content creator. At mag-comment ka na rin sa ibaba upang malaman natin kung hanggang saan nakararating ang ating mga kwento. Yun lamang po at maraming salamat. Bueno, ituloy na natin ang kwento. Ang panday ng kayamanan. Noong unang panahon, bago pa dumating ang mga dayuhan sa ating mga pulo, sa isang bayang nakatago sa paanan ng kabundukan ng Zambales, ay may isang panday na kilala sa pangalang Tarak. Hindi siya ordinaryong panday, siya ay tagapagmana ng sinaunang kaalaman sa paggawa ng mga kagamitang yari sa tanso at bakal, mga kasangkapang pinaniniwalaang may kapangyarihan. Araw-araw ay sinisindihan ni Tarak ang apoy ng pandayan, gamit ang baga mula sa kahoy na langka at uling mula sa gubat. Sa kanyang palihan, nililikha niya ang mga sibat, itak at palakol na may kakaibang kintab. Tila may sinag ng araw sa bawat hugis. Ngunit higit sa lahat, may isang bagay siyang lihim na ginagawa. Ang gintong agimat na ipinasa sa kanya ng kanyang mga ninuno, sinasabing nagbibigay lakas at proteksyon sa sinumang tunay ang puso. Isang araw dumating ang isang grupo ng mga manlalakbay mula sa Karatig Pulo. Ipinamalas nila ang kanilang makintab na alahas at mga kakaibang gamit na bakal. Ngunit kapalit nito, nais nilang angkinin ang lihim ni Tarak, ang pandayan at ang gintong agimat. Ngunit hindi basta-basta ibinibigay ang kayamanang yaon. Sa tulong ng mga kasangkapang kanyang ginawa, tinipon ni Tarak ang kanyang mga kababayan. Itinuro niya kung paano bumuo ng armas at depensa. Hindi upang makipagdigma, kundi upang ipagtanggol ang kanilang kaalaman, kultura at kalayaan. Sa huli, umatras ang mga dayong nais mangagaw ng yaman. At si Tarak ay nanatiling tagapag-ingat ng lihim ng apoy at bakal. Isang tunay na panday ng kayamanan, hindi lamang ng ginto, kundi ng karunungan ng lahi. Ang unang bakal na sibat sa isang malayong pulo sa timog ng sinaunang Pilipinas, sa gitna ng isang masaganang lambak, namumuhay ang tribo ng Dayang, isang pangkat na kilala sa pangangaso at pakikidigma upang maprotektahan ang kanilang teritoryo. Ngunit sa pagdaan ng panahon, nahirapan na silang harapin ang mga hayop sa gubat at ang mga kaaway na may mas matitibay na sandata. Hanggang isang araw, isang binatang mandirigma
na nagngangalang Dawani ang nakadiskubre ng kakaibang bato sa tabing ilog, madilim, mabigat, at tila may lihim na ningning kapag tinamaan ng araw. Dinala niya ito sa matandang panday ng tribo na si Tamo, na noon ay gumagawa pa rin ng mga kasangkapang yari sa batong matalas. Pinainit ni Tamo ang bato sa apoy sa loob ng maraming araw at gabi. Ginamitan niya ito ng kahoy na palihan at martilyo mula sa sungay ng kalabaw. At sa unang pagkakataon, isang bakal na sibat ang kanyang nalikha. Mas matalim, mas matibay, at hindi basta nasisira. Ipinasa ni Tamo ang sibat kay Dawani at isang hapon, ginamit ito ng binata upang patumbahin ang dambuhalang baboy damo na matagal nang nagiging banta sa kanilang ani. Sa isang saksak, bumagsak ang hayop at sa unang pagkakataon, nakita ng buong tribo ang kapangyarihan ng bakal. Mula noon, naging sandigan ng dayang hindi lamang ang kanilang tapang, kundi ang kanilang bagong kaalaman. Kumalat ang balita sa mga karatig tribo tungkol sa unang bakal na sibat at ang bagong panahon ng karunungan at pagkakaisa. Ang alamat ng gintong palamuti. Noong unang panahon, sa baybayin ng sinaunang butuan, may isang dalagang kilala sa ganda at kabutihang loob. Si Luningning, anak ng isang dakilang datu. Hindi siya mahilig sa marangyang pamumuhay, ngunit taglay niya ang isang kakaibang hiyas. Isang gintong palamuting isinusuot sa noo, hugis araw na may sinag na parang tunay na liwanag. Ayon sa alamat, ang palamuting iyon ay mula pa sa unang ginto ng kanilang lupain. Isang gintong iniluwal ng ilog Agusan matapos ang isang dambuhalang baha. Ang kanyang mga ninuno raw ang unang nakatuklas ng sining ng pagbubuo ng alahas mula sa ginto gamit ang apoy at martilyo. Ngunit ang gintong iyon ay hindi para sa kayabangan. Ito'y simbolo ng kapayapaan at dangal. Isang araw, isang dayuhang pangkat ang dumating sakay ng mga bangka. Namangha sila sa mga palamuting suot ng mga babae sa butuan, gintong hikaw, kwintas, pulseras. Hiningi ng mga dayuhan ang lihim kung paano ito ginagawa, kapalit ng mga asing mahalaga. Ngunit tumanggi ang mga matatanda ng tribo sapagkat ang ginto ay hindi raw para ibenta, kundi para alalahanin ang ugnayan nila sa kalikasan at sa kanilang mga ninuno. Galit na umalis ang mga dayuhan at bago pa man sila makabalik, itinago ni Luningning at ng kanyang ama ang gintong palamuti sa ilalim ng punong balete upang huwag itong maagaw ni numan. Hanggang ngayon, sinasabi ng matatanda na kapag sumikat ang araw sa ilog Agusan, may isang sinag na tila galing sa ilalim ng lupa, liwanag ng gintong palamuti na nagpapakita ng karangalan, kultura at likas na yaman ng ating mga ninuno. Ang mandirigmang may bakal na tabak. Noong panahon ng unang bakal sa ating kapuluan, sa isang mataas na puok sa lambak ng Magat, namuhay ang isang batang mandirigma na nagngangalang Ganiwan. Hindi siya anak ng datu o bayani. Isa lamang siyang ulila na lumaki sa piling ng mga panday at manggagawa ng tribo. Ngunit sa kanyang puso ay naglalagablab ang pagnanais na ipagtanggol ang kanilang lupain mula sa mga mananakop na tribo sa Hilaga. Habang ang mga mandirigma ng kanilang bayan ay gumagamit pa ng matutulis na kahoy at batong sibat, si Ganiwan ay araw-araw na tumutulong sa pandayan. Doon niya natutunan ang sining ng pagpapanday ng bakal, ang bagong material na dumarating mula sa mga karatig pulo, dala ng kalakalan at kaalaman. Sa tulong ng matandang panday na si Lolo Tamulak,
Lihim silang gumawa ng unang bakal na tabak ng kanilang tribo. Hindi ito basta o ordinaryo. Ang tabak ay nilapatan ng mga ukit ng sinaunang baybayin at pinatibay sa paulit-ulit na init at pukpok. Ang talim nito ay kaya raw hatiin ang punong kahoy sa isang sipalang. Nang sumalakay ang mga dayong tribo, si Ganiwan ang unang humarap sa labanan. Sa isang sigaw, itinaas niya ang kanyang bagong tabak at sa bawat galaw nito, napapaurong ang mga kaaway. Hindi dahil sa takot sa sandata, kundi sa tapang at tiwalang taglay ng may hawak nito. Pagkatapos ng labanan, hindi na siya itinuring na ulila, kundi bayani ng kanilang bayan. At mula noon, ang bakal na tabak ni Ganiwan ay ipinasa sa bawat henerasyon, hindi lamang bilang sandata ng digmaan, kundi bilang simbolo ng talino, lakas, at paninindigan ng ating mga ninuno. Ang unang barangay na may pandayan sa baybayin ng sinaunang Luzon, malapit sa bunganga ng isang ilog na ngayoy bahagi ng Batangas, matatagpuan ang isang barangay na tinatawag na Kalumata. Noon pa man, kilala na ang kanilang lugar sa mga makukulay na palitan ng produkto mula sa asin, pulang luwad, hanggang mga kabibit palay. Ngunit isang araw, may isang tuklas na lubos na nagbago sa kanilang kapalaran. Ang pagtatayo ng kauna-unahang pandayan sa buong Pook. Ang pandayan ay pinangunahan ng isang maalam na lalaking nagngangalang Batuan. Galing siya sa pamilyang nakipagkalakalan sa mga dayuhang mga ngalakal mula sa Timog Silangang Asya. Ipinamalas ni Batuan ang kaalaman sa pagpapainit ng bakal, paghuhulma ng sibat, at paggawa ng mga talim na ginagamit hindi lamang sa digmaan kundi sa pagsasaka at pangingisda. Dahil sa pandayan, naging sentro ng pag-unlad ang barangay ng Kalumata. Ang mga karatig barangay ay dumadayo upang makipagpalitan ng produkto, kapalit ng matitibay na itak, tabak, palakol, at kahit mga alahas na gawa sa tanso at ginto. Hindi naglaon, naging tahanan ang Kalumata ng mga bihasang panday na nagturo ng kanilang kaalaman sa mga kabataan. Ngunit higit pa sa yaman, ang pandayan ay naging puso ng komunidad. Tuwing gabi, ang mga tao ay nagtitipon sa paligid ng apoy. Pinapakinggan ang mga alamat habang binabanat ng apoy ang bakal. Doon isinilang ang diwa ng pagkakaisa, isang barangay na itinayo hindi lamang sa pamamagitan ng apoy at martilyo, kundi ng sipag, talino, at kultura. Ang Tansong Tambuli. Sa pusod ng isang sinaunang pulo sa Kabisayaan, sa isang barangay na tinatawag na Bantayan, may isang mahiwagang bagay na pinaniniwalaang nagbibigay ng lakas at pagkakaisa sa mga tao, ang Tansong Tambuli. Ayon sa matatanda, ang tambuling ito ay ginawa ng isang bulag na panday na si Apong Dalaon, isang matanda ngunit kilala sa buong pulo bilang tagapaggawa ng mga kakaibang kasangkapan mula sa tanso. Hindi niya nakikita ang mundo, ngunit sa kanyang mga kamay at pandinig, nalilikha niya ang mga bagay na tila may sariling kaluluwa. Isang araw, matapos ang 3 araw at gabing walang tigil na pagpapanday, nilikha ni Apong Dalaon ang isang tambuling yari sa pulang tanso, inukitan ng mga simbolo ng buwan at araw. Nang unang hipa nito, ang tunog ay tila umuugong sa buong kabundukan at dumadaloy hanggang sa dagat. Matingkad, malalim, at tila tumatawag sa puso ng bawat mamamayan. Hindi nagtagal, ginamit ang tambuli bilang panawagan. Kapag may panganib, kapag may handaan, at higit sa lahat, kapag may kailangan ng buong bayan na magkaisa. Tuwing umuugong ito,
Lahat ay humihinto sa kanilang gawain, lumalapit at nakikinig. Ngunit isang gabing madilim, sinubukang nakawin ng mga dayuhang mangangalakal ang tambuli. Subalit sa gitna ng pagtakbo, tumunog ito sa kanilang likuran, isang matinis at matigas na hudyat ng pagtatanggol. Nagising ang buong barangay. Sa unang pagkakataon, ang tambuli ang nagligtas sa kanila. Mula noon, hindi na ito ginamit sa pangkaraniwang araw. Itinuring itong sagradong pamana, isang paalala na sa panahon ng gulo, panawagan o selebrasyon, ang tunog ng tambuli ay tumatawag hindi lang sa pandinig, kundi sa diwa ng pagkakaisa at dangal ng sinaunang Pilipino. Ang ritual ng bakal at apoy. Noong panahon ng maagang metal sa sinaunang Mindoro, sa isang liblib na barangay sa paanan ng bundok Halcon, may isang banal na seremonyang isinasagawa taon-taon, ang ritual ng bakal at apoy. Ito'y hindi lamang pagsamba, kundi isang sagradong pagtitipon upang ipagdiwang ang kapangyarihang nagbago sa kanilang kabuhayan, ang paglikha ng bakal. Ang seremonya ay pinangungunahan ng babaylan na si Kaladwa, tagapamagitan ng mga espiritu ng kalikasan at ng mga ninuno. Ayon sa paniniwala, ang apoy ay kaluluwa ng langit at ang bakal ay buto ng lupa. Kapag pinagsama, nililikha nila ang lakas na nagpapakilos sa buhay, mula sa sandata, kasangkapan, hanggang alahas at palamuti. Tuwing gabi ng kabilugan ng buwan, ang mga panday at mandirigma ay nagtitipon sa gitna ng nayon. Sa harap ng naglalagablab na pugon, isinasagawa ang ritual. Ibinubuhos ang unang patak ng natunaw na bakal sa isang batong altar, habang inuusal ni Kaladwa ang sinaunang dasal sa wika ng kanilang mga ninuno. Kasunod nito, isa-isang inilalapit ang mga kasangkapang yari sa bakal, mga itak, sibat at araro, upang basbasan ng usok mula sa insenso ng almachiga. Tanging yaong may malinis na layunin at dalisay na puso lamang ang pinapayagang humawak sa mga bagong talim. Dahil ayon sa babaylan, ang bakal ay hindi lamang kasangkapan, ito'y tagapagpasiya ng kapalaran. Isang gabi, habang isinasagawa ang ritual, may isang batang babae na lumapit at hiniling na siya'y turuang maging panday. Bagaman laban sa kaugalian, tinanggap siya ng babaylan at tinawag na anak ng apoy. Siya ang naging kauna-unahang babaeng panday sa kanilang barangay. Patunay na ang lakas ng bakal ay para sa lahat basta't may tapang at karunungan. Ang kasaysayan ay hindi lamang koleksyon ng mga petsa at pangalan. Ito'y mga kwento ng tapang, talino at paniniwala ng ating mga ninuno. Sa gitna ng apoy at bakal, kanilang hinubog ang isang mundong may dangal, kultura at kalayaan. Sa bawat palakol na nilikha, sa bawat agimat na iningatan, at sa bawat tunog ng tambuli, isinisigaw nila na ang pagiging Pilipino ay isang karangalang dapat ipagmalaki at ipagpatuloy. Bakit mahalagang balikan ang mga kwento ng sinaunang Pilipino sa panahon ng metal? Dahil dito natin nauunawaan na may sarili tayong kaalaman, teknolohiya at kultura bago pa man dumating ang sinumang dayuhan. Ang mga kwento ng panday, mandirigma at babaylan ay patunay na ang ating pinagmulan ay hindi lamang simpleng pre-colonial, kundi isang mayamang kabihas ng puno ng karunungan, tapang at paggalang sa kalikasan at espiritu ng bayan. Kung nabighani ka sa mga kwentong ito ng sinaunang karunungan, misteryo at kabayanihan, huwag kalimutang mag-like,
mag-comment at mag-subscribe sa Kwento ng Hiwaga. Dito, muli nating binubuhay ang mga nakalimutang alamat at kasaysayan ng ating lahi. Isa itong paglalakbay sa nakaraan upang higit nating maunawaan ang ating pagkatao ngayon. I-click na ang notification bell para ikaw ang unang makaalam sa susunod nating kwento ng hiwaga. Mag-isip, magtanong, at tuklasin.